Hi guys, samahan niyo naman ako ngayon dahil meron akong reklamo na kaibigan ko dahil, huy, hindi na ako binayaran, te. What? Way back last year, October, nagdesisyonan kong pumunta sa Barangay Ubando upang reklamo sana ng aking kaibigan na, huy, ang tagal nang hindi nagpaparamdam. Ayoko na sana umabot sa puntong to, kaya lang, nai-stress na rin ako. Alam kong maliit na bagay lang to para sa iba, pero para sa amin malaki na to. Kaya agad ako nagpunta sa Barangay Ubando para letter sana ng aking kaibigan. Ngunit paulit-ulit sa akin sinasabi ng mga taga-barangay na wala na daw nakatirang ganun doon. At sinabi nila dumiretso na daw ako sa police station dahil malaking halaga na rin naman daw yun. Kaya nitong January 27, nag-decide na kami pumunta ng Sangandaan Police Station upang magreklamo. Hingi ng tulong kung paano ang gagawin. Dito sinabi ng police na kailangan muna namin gumawa ng demand letter at ibigay ito sa kanya. Dahil nandito naman din kami, sila na rin ang gumawa nito para sa amin. Malaking bagay na rin ito dahil, huy, baka mali pa yung magawa mo, te. Thank you po sa inyo mga sir sa pagtulong sa akin sa paggawa ng demand letter. After nito, umuwi muna kami ng bahay upang ihatid naman yung anak ko si Sydney. May pasok siya, huy, naliit na ang aking anak. Mga January 30, nag-decide na kami mag-asawa na pumunta sa Barangay Ubando dahil sabi ng police kailangan daw namin ng CFA. CFA nga pala guys ay Certificate of File Action. Dahil kailangan ito sa small claims. Isa siya sa requirements na dumaan ka sa barangay. Yun naman guys, kasama pa namin si Miguel, ang aking bunsong anak dahil wala naman kami pag-iiwanan nito. Ganyan na kami ka-desperado, mahanap lang siya. Hindi ko ba alam ba't niya ako tinataguan? Kilala naman niya ako, alam niya naman hindi man ako siraulo. Napakabait, napakadaling kausap, napaka-maganda. Ay, hindi ganon. At nung makarating kami sa barangay, hindi naman daw ako mabibigyan ng CFA gawa ng hindi naman daw ako umattend nung patawag nila. Gawa ng graduation ko nung araw na yun. At isa pa, wala naman daw nakatirang ganung pangalan doon. Pero dahil hawak ko na yung demand letter, nagpasama ako sa kanila sa bahay na tinutukoy ko upang makasigurado kung doon pa talaga yung pamilya nito. Dahil ang sabi ng pulis, kahit wala naman daw yung taong hinahanap namin basta may mag-receive ng demand letter na ito. Kaya agad-agad nila kaming sinamahan upang mapuntahan ng bahay nila. Nung mga oras na to, halo-halo yung naramdaman ko. Galit, kaba, inis, at higit sa lahat, finally, makikita ko na siya ulit. Makakausap at malaman kung ano ang dahilan niya, kung bakit ilang buwan niya akong dinedma. Guys, pare-pareho lang naman tayong tao. Marami talagang problema pero ang mahalaga buhay tayo. Hindi naman ako nagtungo dito upang makapag-away o ipahiya siya. Ang gusto ko makausap siya ng formal. Lahat naman nakukuha sa magandang usapan. Alam ko naman yung buhay na meron sila. Kaibigan ko naman siya. Nanay din naman ako. Kaya alam naman niya na maiintindihan ko siya eh. Kaya ang pinakatanong ko bakit niya ginagawa sa akin to. Mga oras na to ramdam na ramdam ko na malapit na kami sa kanila. Alam ko makikita ko na siya. Ang dami talagang nasisira sa pera guys. Kaya malaking lesson sa akin to. Kahit kaibigan mo pa, huwag mo nang pautangin pa. Dahil din sa kagustuhan ko lumaki yung pera ko, tumubo at mapaikot ito. Ito ang nangyari sa akin. Hindi na ako nabayaran ng kaibigan ko. Marami talaga nababago yung pera eh. Ugali, pagkatao, at marami pang iba. Minsan nga pati sariling pamilya mo eh. Alam kong napakahalaga ng pera dahil yun ang unang-unang kailangan natin sa ating buhay. Hindi tayo mabubuhay ng walang pera. Bakit? Unang-una, paano tayo makakabili ng pagkain? Makakabayad sa mga bayarin. Katulad ng kuryente, tubig, bahay, pangailangan, katulad ng mga damit, transportasyon, lahat ay umiikot sa pera. Pero dapat tayo ang nagdadala sa pera, hindi pera ang magdadala sa atin. At guys, alam kong napakahirap kitain ng pera sa Pilipinas. Kaya dapat matuto tayong ibalik ito kung meron tayong hiniraman. Sa totoo lang, nagdesisyon na rin ako na pabayaan na lang. Ipa sa Diyos, kasi parang hindi talaga tama. Ako na yung nalulubog, ako na yung nagkakautang, at higit sa lahat, gusto kong matutunan niya yung pagkakamali niya. Tao lang din naman ako. Kahit ilang buwan niya akong in-stress at pinahirapan, pakikinggan ko yung dahilan niya. Dahil sino ba ako? Di naman ako Diyos. Diyos nga nagpapatawad eh. Sa mga oras na to guys, pinagtatanong ni Kuya kung siya ba yung tumulong na maglipat ng bahay sa taong yun. Nakarating kami sa bahay noon. Ang sabi sa amin ay lumipat na daw ito. Sa totoo nung nalaman kong lumipat sila, nawalan na ako ng pag-asa na para bang dapat talaga pabayaan ko na siya. Kaso nakita namin ito nagatid sa kanya. Thank you Lord talaga. Sa mga oras na to, kinakabahan talaga ako. Kasi sure na makikita ko siya. Dahil hello, si Kuya ay naghatid sa inyo. Sana huwag niyo siyang awayin, hehe. At ito na nga sinakay niya kami sa kanyang bike upang maituro kung saan lumipat ang aking kaibigan. Dito sinasabi niya na ayaw na daw niya sumama sa loob dahil ayaw daw niya makialam. At naiintindihan ko yun. Huwag ko lang naman mag-video kasi gusto kong i-document yung mga bagay-bagay na nangyayari sa akin. Para sa huli, meron akong babalikan. Na nalagpasan ko to, Diyos ko ha. Siguro yung pinakamabigat at pinaka-stressful na nangyari sa akin. Dahil last September 2024 pa, nung huling kinausap niya ako. Tapos iba-ibang FB, lahat naka-private, hindi ma-message. Nangyari pa na nagkasakit ako. Nagkasakit asawa ko, mga anak ko. Walang-wala kami. Halos ipag makaawa ko pa sa chat sa kanya. Na pambili lang ng gamot, please.
Kaya lang wala talaga. Hindi niya ako sinisin. Kaya umabot ako sa point na galit talaga ako sa kanya. Minsan kinikwento ko pa sa ibang kaibigan ko na makita ko lang siya. Masapak ko lang siya, okay na. Hoy, hindi ka mananakit. Kaya lang kahit ano namang sabihin ko eh. Hindi kasi ako ganong klase ng tao. Kaya siguro naaabuso din ako. Ako lang ba yung ganito guys? O kayo rin, na sobrang bait. Hoy, di totoo yan. At dito na ibaba na kami ni Kuya. At hinahanap yung bahay na itinuturo niya. Dito nakita ko na yung mga anak niya. Malamang kilala ko. Kaibigan ko nga, diba? Inaanak ko pa nga yung isa eh. Dito nagtatanong sila sa tindahan kung sinong hinahanap namin at sinabi ko nga ang pangalan niya. At itinuro na pumasok daw kami dito. Dito nanginginig talaga ako, kinakabahan, namamawis ng malamig. Kasi be, finally, ito na yun. Pero sa totoo lang, may halong inis yung nakikita ko dahil be, nangungupahan sila be. Kami be, siksikan kami be. Kami itong nagpautang be. Dito na nga mag-start magpakilala si Sir. Tiga barangay siya. Sinamahan ako dito upang makausap siya. Shit, ang ganda ng bahay nila. Kahit umuupa. Sis, mangharap ko din umupa. Kasi wala kami pang upa na sa'yo yung pera. Ito na start na ako magtanong kung bakit niya ito ginagawa. Na kung hindi ko ba siya hahanapin, hindi niya ako babayaran talaga. Ang dami niya sinasabing dahilan. Lahat ng problema niya sinabi niya na para bang kasali kami sa pamilya niya. What? Sa totoo lang sa dami ng sinabi niya, nakikinig naman ako pero wala naman pumakas sa isip ko. Kasi alam ko nagsisinungaling ba siya o nagsasabi siya ng totoo. Pinipilit namin siyang sumama sa barangay upang mapag-usapan namin ng foreman kung sa paanong paraan niya ba ako babayaran. Dito oray niya pa nga sumama. Nakakaasar. Parang ako pa yung nagmamakaawa. Wala naman kami gagawin sa kanya sa barangay. Pero salamat sa asawa niya kasi kahit papaano, pinipilit niya itong sumama sa amin. At ang sagot niya, susunod na lang daw sila. Kaya umalis na kami ni Sir. At pagdating namin ng barangay, nauna pa sila. Siyempre may motor sila eh. At doon sa barangay na pagkasunduan na namin yung mga dapat. Nagpirmahan na rin kami. Nakapag-usap na rin kami sa messenger at binigay ang mismong address nila. Lahat naman ng bagay guys na nadaan sa magandang usapan. Ang mahalaga lang, huwag mong binabaliwala yung taong minsan mo nang napakinabangan. O nahingian ng tulong kung minsan. Sana tuloy-tuloy na to. Sana wala nang kasinungalingan sa mga sinasabi mo. Sana totoo na. Sana matapos na. Kasi ayoko nang ma-stress pa nang dahil sa pera. Kaya guys, kung meron tayong kaibigan na nangangailangan ng tulong, tulungan na lang natin sa abot na makakaya natin. Yan lang guys. Thank you for watching. See you on my next one. Bye!